nagka-problema sa MESEL. Nagulat ako. Nung time na yun, buti na lang, nasa agency na ako. Nagtirat ako talaga, pero tinibayang ko loob ko. Mawala na pag-asa na makauwi. May fear, may uncertainty kasi yung minsan nagbabiyahe ka, bigla may sumabog. Pero gusto natin lahat kabuhay ng payapa. To our dear President, maraming salamat po and sana po marami pang programang tulad nito. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. Dala ang pangarap na mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya. Pinili ng maraming overseas Filipino workers ng mga ibang bansa. Araw-araw, hinaharap nila ang lungkot, takot at pangamba. Ngunit nananatiling matatag alang-alang sa kanilang mga pamilya. Pero nang dahil sa kaguluhan sa Middle East, napilitan ang ilan sa ating mga OFW na bumalik sa bansa para sa kanilang kaligtasan. Sina Lina at Alma ay ilan lamang sa mga kababayan nating dumaan sa matinding pagsubok. Noong 2 ng Abril, sinalubong sila ng pamahalaan ng may kalinga at pag-asa, handang umalalay sa kanilang muling pagbangon. Nakakatuwa kasi sa isang ina na katulad ko na wala akong anything na naasahan, yung sarili ko and yung mga anak ko. So malaking tulong po ito sa akin. Parang nagkaroon ng ilaw sa madilim na daan. Parang gano'n. Malaking help po. Salamat talaga ako sa repatriation. Lalo na sa mga bumubuo ng programa na to. Saka kay Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po, President. Maraming salamat sa programa at hindi niyo kami pinabayaan, mga OFW. Upang matiyak naman na may sapat na suporta ang ating mga kababayan sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, nagsagawa noong 6 ng Abril ang mga ahensya ng gobyerno ng bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa, National Reintegration Network at Job Fair sa Quezon City. Ipinakilala rin ng DSWD ang mga programang maaari nilang mapakinabangan, kabilang ang Sustainable Livelihood Program na nagbibigay ng puhunan para makapagsimula ng sariling negosyo. At nitong 8 ng Abril, isa sa ating mga kababayan ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Kabilang dito si Beverly Manansala na kamakailan lamang ay nagbalik mula sa Kuwait. Personal na inabot ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang halagang 20,000 pesos na cash assistance sa 2 repatriated na kababayan. Kabilang dito si Beverly na nagnanais muling buhayin ang kanilang karinderya sa probinsya. Alinsunod sa direktiba ng ating Pangulong BBM, gusto niya na pagka nag-repatriate tayo ng mga kababayan natin mula sa Middle East, mga OFWs natin na kailangan umuwi dahil sa kaguluhan doon, meron tayong proper na livelihood assistance kasi ang pinakamalaking bahagi ng reintegration sa community may pinagkakaabalan, pinagkakakitaan. So meron tayo, iba naman yung programa na ginagamit natin, hindi na yung AX, kundi yung SLP kung tawagin namin, yung Sustainable Livelihood Program. Sa kaso na natin dito sa Cabanatuan, parehas sila magsasari-sari store or karinderya. Both of them receive 20,000 each. Ang plano po namin magsari-sari store or karinderya. Karinderya po. Kasi dati po itong tindahan na sinuna namin mga 3-4 years ago. Kaya ang balak namin, buhayin namin ulit. Para dito na lang siya, hindi na siya aalis. Nagpapasalamat po ako kay President Bongbong Marcos na tulungan niya po kami, tsaka po kay Sir Rex Gatchalian na naking tulong po sa amin. Sa bawat krisis at hamon ng buhay, makaaasa ang ating mga kababayan na may pamahalaang handang umalalay. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na nakaagapay ang DSWD upang matulungan ang bawat pamilya na muling makabangon at magkaroon ng isang maayos na simula.